Oh, ito, dito naman tayo. Dito naman tayo sa usapin na ito. Yung patungkol naman, bago tayo magtapos. Patungkol naman dito, mga bossing, sa issue ng korupsyon sa Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, yung Senado, hindi sila nag-hearing-hearing. Wala ring plenaryo. Wala ring plenaryo, as in naka-break sila ngayon. At walang masyadong maingay. Nakita nyo ba may maingay ba sa Senado ngayon? Wala. Kasi nga umuugong dito sa Senado ngayon. Etong talagang mainit na ang ulo ng mga senador dahil sobra talaga silang nadamay dito sa hearing ng flood control. Na nung una, ang target ng mga whistleblowers or yung mga resource person, hindi naman target, pero ang inilalaglag Congress, pero yung mga senador, ang inilalaglag nila yung mga sarili nila. So ngayon, mga bossing, ang ginawa nila is pinatahimik nila, pinospone nila yung mga flood control hearings diyan sa Senado to make way sa agenda at saka sa propaganda ng ICI. So para lang ma-feel ng tao na kunyari merong nagaganap na investigasyon, seryoso sila sa pag-iimbestiga sa flood control, pero sa totoo lang, ipinapasok nila sa isip ng mga tao, itong ICI, ang ginagawa is naglalagay sa kamalayan ng tao na ang may problema mga senador, ang may problema mga Duterte. Kasi ang maingay ngayon, ombudsman. Tapos si Dick Gordon lumabas si Trillanes. Tapos lahat ng mga yan, ang pinaiimbestigahan, dinadivert nila sa mga Duterte. Una, si Chis Escudero, ginawa nilang conflict of interest. Meron daw siyang bayaw na kontraktor. Si Bongo naman, merong kamag-anak din na mga kontraktor. Pero if you are gonna look at it, wala namang problema dun. Hindi naman nagnakaw yung mga kontraktor na yon. Pangatlo, itong Farmally binubuhay dahil di umano si Duterte daw ang ang may pakana niyan, and so on and so forth. So ngayon, ang investigasyon ng ICI, kasapakat itong mga propagandista na ito, kasama si Boying Remulla, tinutuon nila yung issue, yung sisi sa mga Duterte. Hindi sila ngayon nagkakandak ng hearing sa Senado to make way doon sa propaganda against the Dutertes. Na ang corruption sa Pilipinas nagsimula nung panahon ni Duterte. Hindi po. Tinatanggal nila yung idea ng tao na ang pinaka-corrupt na budget is yung 2025 budget. That was signed by the President. Pinirmahan to ng Presidente, no less than the President. At sinabi ng Presidente sa kanyang speech na in-scrutinize niya ito. Vinito niya pa nga yung part nitong budget, pero pinirmahan niya pa rin. Ibig sabihin, lahat ng laman nun, inaral niya. Pinirmahan niya, so he's equally liable doon sa mga naglagay ng mga peking insertions at mga corruption dyan. So inaalis nila yun sa isip ng tao at sinasabi, Farmally, yung kaso ni Bongo, pakakasuhan daw sa ombudsman ni Trillanes. So lumabas ulit yung mga dating attack dog ng mga Duterte para ipin sa mga Duterte yung issue na ang punot dulo naman is yung corruption ng 2025. Ghost projects ng flood control ng 2025, yun ang issue, pero mga Duterte alay ang kanilang pinupuntirya. Ngayon, tingnan ninyo ang hakbang na gagawin nito ni tawag dito, Tulfo. Pabor si Acting Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na gawing state witness ang ilang mga mambabatas sa halip na ang mag-asawang Diskaya at ang tinaguriang BGC Boys. So, ang state witness na yung mga congressman. Kongreso nga Kongreso nga ang sinasabing may kasalanan dito, tas gagawin mong state witness yung mga congressman, so hindi na sila makakasuhan. So parang sinasabi na natin ni Erwin Tulfo dito na ang mga congressman ay least guilty. Least guilty ang mga congressman dahil gagawin silang mga state witness. Anak ng toko, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee natin? Ang Blue Ribbon Committee para ba iligtas ang Kongreso?
at i-persecute yung mga kasamahan nila sa Senado. Yan ang sinasabi natin. Kaya ito yung natin na propaganda. Huminto sila sa hearing para yung propaganda na ang mga Duterte ang banata ng banatan. Tapos pagbalik ng hearing, sasabihin nila na progresibo, maraming magandang nangyari sa hearing ng ICI. Kaya pabayaan na natin sa ICI yung flood control, focus na tayo sa farm to market road. Farm to market road nang iimbestigahan ni Erwin Tulfo, yun ang sabi niya pagbalik. Tapos ito pa maganda. Gagawin niyang mga state witness yung mga kongresista. Hindi na daw yung mga taga DPWH ang kanilang gagawing mga state witness. Ang gagawin na nilang mga state witness yung mga congressman. Sinong ilalaglag ng congressman? Yung mga kontraktor. Sila ang amo ng mga kontraktor. Sinong ilalaglag ng mga congressman? Si Romualdez. Hindi nyo nga mapangalanan si Romualdez Hindi nyo nga mapauwi ng Pilipinas si Saldico. Anya, malaking sampal daw ito para sa taong bayan at common sense na lang daw dahil nagnakaw sila ng milyon-milyong halaga ng pera. Kabilang ang So ang sinasabi niya, sampal daw sa taong bayan na itong mga DPWH people, BGC boys, ang mga diskaya, nagagawin mo pang state witness. Sinasabi nga nila ng mga amo nila, hindi naman magkaka-project mga to kung hindi dahil dun sa mga proponents. Ang mga amo nila, yung mga congressman, yun nga yung sinasabi nila So mas sampal sa mukha ng mga Pilipino na yung congressman na naglagay ng insertion, naglagay ng amendment, yung congressman na naging proponent ng mga ghost projects na yan, yun ang gagawin mong witness. Walang hiya talaga mga sinibak na DPWH Bulacan engineers na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez sa BGC Boys na kasalukuyang nakikipagtulungan sa investigasyon sa flood control scandal. Ani Tulfo, mas maigi umanong pagsalitain ang mga mambabatas, lalo na kung handa naman silang magturo ng mga kasamahan nilang contractors. Contractors. Alam nyo kung sino yung mga contractor na ikaw, galing ka dyan galing kang congressman. Alam mo kung sino-sino yung mga yan. Pangalanan nyo na lang. Diyos ko naman. O mambabatas na kontratista rin. Una nang inihayag. Sinabi na nga nung mga nila Bryce na bumubuo sila ng milyon-milyon, daan-daan milyon, bilyon-bilyon para ibigay nila doon sa mga proponent Para ibigay di umano kay Martin Romualdez, dyan kay Saldico, doon ka lang kasi umikot. Kung ano yung sinasabi nila, doon ka lang umikot. Iniiba nyo na naman, ginugulo nyo na naman Wala talagang mangyayari dito sa investigasyon na to. Puro diversionary tactics na lang talaga. Wala. Senate President Tito Soto, nakarapat dapat maging state witness ang kontratistang si Sally Santos ng Sims Construction dahil wala umano itong inilihim. Wala daw inilihim. Paano mo nalaman yun? Diyos ko naman. But anyways, ito